Kumusta po kayong lahat? Ako po si Dra. Ligaya Santos at ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang napakagandang paksa, ang sikreto ng karot para sa nagpapabatang balat. Mayroon po ba sa inyo na habang tumitingin sa salamin at hinahaplos ang mukha ay nakakaramdam ng pagkadismaya? Pagkadismaya sa mga kunot sa gilid ng mata at bibig na lumalalim, sa mga pekas at melasma na dumarami at nagpapadilim sa paglipas ng panahon, na nagpapababa ng ganda at sariwang anyo ng ating mukha. At ang pinakamalaking pagkadismaya ay kapag nararamdaman nating hindi na makinis at matatag ang ating balat tulad noong tayo ay bata pa. Buong buhay natin ay nagpakahirap tayo para sa ating asawa at mga anak. Paglingon natin, nakita nating lumipas na pala ang ating kabataan nang hindi natin namamalayan. Maraming kababaihan ang nagsasabi sa akin, "Matanda na ako, bakit pa ako magpapaganda?" Ngunit hindi po totoo iyan. Ang mga kababaihan, anuman ang edad, ay karapat-dapat na maging maganda, maging kumpiyansa, at mahalin ang kanilang sarili. Kaya naman, ngayon, mayroon akong isang mahiwagang sikreto, isang mura at epektibong paraan upang magpabata nang hindi na kailangang pumunta sa mamahaling spa. Naisip niyo po ba na ang sikreto ay nasa loob lamang ng inyong kusina? Isang sikreto na makakatulong sa inyo na pakinisin ang mga kunot, paliitin ang mga pekas at melasma, at ibalik ang makinis at malambot na balat sa loob lamang ng 7 araw ng patuloy na paggamit. Naniniwala po ba kayo? Samahan niyo po ako sa buong video na ito. At bago natin tuklasin ang kamangha-manghang sikreto na ito, sana po ay suportahan ninyo ang aking channel sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at pag-subscribe sa aking channel na nasa ibaba. Ito ay libre ngunit napakahalaga upang kami ay magkaroon ng inspirasyon na maghanap at magbahagi pa ng mas maraming kapaki-pakinabang na kaalaman para sa ating pamilya. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong suporta, mahal kong mga kababaihan. Bago tayo magsimula sa mga recipe, hayaan ninyo po akong ipaliwanag ng detalyado kung bakit ang maliit na karot na ito ay mayroong napakalaking kapangyarihan. Kailangan po nating malaman ang siyentipikong basehan upang maging panatag tayo sa paggamit, hindi po ba? Bahagi 1. Ang mahiwagang karot para sa nagkakaedad na balat. Marami sa inyo ang siguro ay mag-iisip, "Ay, karot? Araw-araw naman akong kumakain yan. Paano naman magiging mahiwaga iyan?" Tama po, madalas tayong kumakain ng karot, ngunit ang pagkain at pagpahid nito sa balat ay nagbibigay ng iba't ibang at kamangha-manghang benepisyo. Hayaan niyo po akong ipaliwanag sa inyo. Isipin niyo po ang ating balat bilang isang bahay. Para maging matatag ang bahay, kailangan nito ng matibay na balangkas. Sa balat, ang balangkas na iyon ay ang mga fibers ng collagen at elastin. Ang collagen ay nagbibigay ng katatagan, habang ang elastin ay nagbibigay ng pagkalastiko at kakayahang umunat tulad ng isang goma. Kapag tayo ay tumatanda, humihina ang balangkas na ito, nababali, na nagiging sanhi ng mga kunot at pagkalaylay ng balat. Kaya, ano ang maitutulong ng karot? Ang karot ay naglalaman ng napakataas na antas ng beta-carotene. Ito ay isang napakalakas na antioxidant. Kapag pumasok ito sa ating katawan, ito ay nagiging bitamina A. At ang bitamina A, mahal kong mga kababaihan, ay ang tahimik na bayani, ang pangunahing commander sa pagbabago ng balat. Ginagawa nito ang dalawang napakahalagang gawain. Pinapabilis ang paggawa ng bagong collagen at elastin. Pinapagana nito ang mga selula ng balat upang mas magtrabaho ng masigla para muling itayo ang nasirang balangkas. Pinoprotektahan ang lumang collagen. Nilalabanan nito ang mga free radicals, ang mga sumisira na nagiging sanhi ng pagkasira ng ating collagen fibers. Sa madaling salita, ang karot ay tumutulong sa pagtatayo ng bagong bahay at pagprotekta sa lumang bahay. Kaya naman, may kakayahan itong pakinisin ang mga kunot,
panatilihing matatag ang balat, at ibalik ang pagkalastiko nito. Bukod pa rito, ang bitamina A ay tumutulong din na pigilan ang paggawa ng melanin, na nagpapaliit ng mga dark spots, pekas, at melasma, at nagpapakinis at nagpapantay ng kulay ng balat. Napakaganda, hindi po ba? Isang murang gulay na naglalaman ng isang buong pabrika ng pagpapabata para sa balat. Ngayon, upang hindi na po kayo maghintay pa, dumako na tayo sa unang recipe. Ang pangunahing at pinakasimpleng recipe. Recipe 1, carrot at honey mask, ang plansa na nagpapakinis ng kunot. Ngayon ay magsisimula na tayong gawin ang unang recipe na siya ring pinakapangunahin at pinakamahalaga. Tinatawag ko itong mahiwagang plansa dahil ito ang solusyon sa maliliit at malalim na kunot. Hindi lang po matamis ang pulot pukyutan. Sa medisina at pagpapaganda, ang pulot pukyutan ay itinuturing na isang kamangha-manghang natural na humectant. Ibig sabihin, may kakayahan itong humigop ng kahalumigmigan mula sa hangin at panatilihin ito sa balat upang ang balat ay laging malambot at hindi matuyo. Kapag sapat ang moisture ng balat, ang mga kunot ay natural na mapupuno. Bukod pa rito, ang pulot pukyutan ay mayroon ding mild antibacterial at anti-inflammatory properties na napakabuti para sa balat. Mga sangkap na kailangan natin. Kalahating karot, piliin ang sariwa at matingkad na orange. Isang kutsarita ng purong pulot pukyutan. Paano gawin? Napakasimple. Unang hakbang. Hugasan ng mabuti ang karot sa ilalim ng umaagos na tubig. Maaari ring gumamit ng maliit na brush upang linisin ang lupa at dumi. Pagkatapos, balatan ito at hiwain sa maliliit na piraso upang mas madaling i-blend. Ikalawang hakbang. Ilagay ang lahat ng hiniwang karot sa blender. Maaari ring magdagdag ng 1 hanggang 2 kutsarita ng tubig upang mas madaling i-blend. I-blend hanggang maging isang makinis na paste. Kapag mas makinis, mas madaling maabsorb ng balat ang nutrients. Ikatlong hakbang. Paghahanda ng mascara. Kumuha ng 2 hanggang 3 kutsarita ng pino na blend na karot at ilagay sa isang malinis na mangkok. Pagkatapos, idagdag ang 1 kutsarita ng purong pulot pukyutan. Gamitin ang kutsara upang haluin ng mabuti hanggang sa maghalo ang pulot pukyutan at karot na magiging isang kulay kahel-dilaw na makinis na timpla. Paraan ng paggamit. Para sa pinakamataas na epekto. Una, hugasan ng mabuti ang mukha gamit ang maligamgam na tubig upang lumuwag ang mga pores at maging handa na sumipsip ng nutrients. Pagkatapos, gamit ang kamay o malambot na brush, ipahid ng pantay ang maskara sa buong mukha at leeg. Mahalaga rin ang leeg. Huwag po itong kalimutan. Habang nagpapahid, pagsamahin ang banayad na masahe mula sa ibaba pataas at mula sa loob palabas, lalo na sa mga lugar na maraming kunot tulad ng noo, gilid ng mata at smile lines. Humiga at magpahinga sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Ito ang golden hour para sa bitamina A at iba pang nutrients mula sa pulot pukyutan na maabsorb ng malalim sa balat. Panghuli, hugasan ng mabuti ang mukha gamit ang malamig na tubig upang lumiit ang mga pores. Kapag ginamit ang maskara na ito, mararamdaman ninyo kaagad na lumambot ang inyong balat. Napakasarap sa pakiramdam. Kung patuloy na gagamitin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, ang maliliit na kunot ay makikitang mawawala at ang balat ay magiging mas malambot at moisturized. Recipe 2, carrot at yogurt mask, ang pambura na nagtatanggal ng pekas at melasma. Kung ang kunot ang pangunahing problema, ang pekas, melasma, at hindi pantay na kulay ng balat ay tiyak na pangalawang problema ng mga kababaihan, hindi po ba? Ang susunod na recipe na ito ang magiging solusyon sa problemang ito. Tinatawag ko itong mahiwagang pambura na nagtatanggal ng dark spots at nagpapaliwanag ng mga lugar na may pekas at melasma dahil ang plain yogurt ay naglalaman ng isang napakabanayad na natural na acid
na tinatawag na lactic acid. Ito ay gumaganang tulad ng isang napakaligtas na chemical exfoliant para sa balat. Dahan-dahan nitong tatanggalin ang patay na selula ng balat na may keratinized at puno ng melanin. Ito ang sanhi ng melasma at pekas sa ibabaw ng balat. Kapag natanggal ang lumang layer ng balat na ito, ang bagong balat sa ilalim ay lalabas na mas maliwanag at makinis. Samantala, ang kalamansi, na mayaman sa bitamina C at acid, ay isa ring mahusay na pampaputi ng balat at pampaliit ng dark spots. Gayunpaman, medyo malakas ang acid ng kalamansi, kaya kung sensitibo o manipis ang balat, huwag na pong gumamit ng kalamansi. Mga sangkap na kailangan natin. 2 kutsarita ng pino na blend na karot gamitin ang natira mula sa Recipe 1. 2 kutsarita ng plain yogurt. Ilang patak ng sariwang katas ng kalamansi opsyonal para lamang sa malakas na balat. Paano gawin? Napakabilis. Kumuha ng 2 kutsarita ng pino na blend na karot at 2 kutsarita ng plain yogurt. Tandaan na gumamit ng plain yogurt at siguraduhin na nasa room temperature, huwag po gumamit ng masyadong malamig na yogurt. Haluin ng mabuti ang timpla na ito. Kung malakas at hindi sensitibo ang balat, maaari ring magdagdag ng 3 hanggang 4 na patak ng katas ng kalamansi at haluin muli. Paano gamitin at mga dapat tandaan? Katulad ng Recipe 1, kailangan mong linisin ang mukha bago maglagay ng maskara. Pagkatapos, ipahid ng pantay ang timpla sa balat, iwasan ang mata at labi, humiga at magpahinga sa loob ng 15 minuto. Sa maskara na ito, maaaring makaramdam ng bahagyang kagat sa simula. Ito ay dahil sa lactic acid na gumagana. Ngunit kung malakas ang kagat at mainit ang pakiramdam, kailangan mong hugasan agad ang mukha. Pagkatapos ng sapat na oras, hugasan ng mabuti ng malamig na tubig. Ang recipe na ito ay parang isang home biological peel. Hindi lamang ito nakakatulong na paliitin ang mga dark spots at pekas, kundi nagpapantay din ng kulay ng balat at nagpapakislap. Dahil sa exfoliating properties nito, dapat lang itong gamitin 1 hanggang 2 beses bawat linggo. At ang napakahalagang bagay, pagkatapos gamitin ang maskara na ito, ang balat ay medyo magiging mahina at mas madaling masunog sa araw. Kaya naman, sa araw, kailangan mong magtakip ng maayos at gumamit ng sunscreen. Tandaan po ito, Recipe 3, carrot, olive oil, at oatmeal mask, ang pampalusog para sa tuyong balat, matinding pagkakaedad. Ngayon ay dumako na tayo sa isang espesyal na recipe. Isang premium na pampalusog na partikular na ginawa para sa mga may napakatuyong balat, nagbabalat, o mga balat na nasa matinding yugto ng pagtanda na nangangailangan ng malalim na nutrisyon. Ito ang Fountain of Youth na recipe. Ang olive oil, lalo na ang extra virgin na uri, ay tinaguriang liquid gold ng Mediterranean. Ito ay napakayaman sa bitamina E at iba pang beneficial fatty acids. Ang mga sangkap na ito ay may malakas na antioxidant effect, nagpoprotekta sa balat mula sa free radicals. Nagbibigay ito ng malalim na hydration, naglo-lock ng moisture, lumilikha ng protective layer na pumipigil sa pagkawala ng tubig sa balat, at nagpapalambot ng balat upang maging makinis at malasutla. Paano naman ang oatmeal? Ito ang tagapagligtas para sa sensitibo at madaling mairita na balat. Ang oatmeal ay naglalaman ng avenantramides na may kakayahang magpakalma ng balat, magbawas ng pamumula, pangangati, at kasabay nito, dahan-dahan din nitong tinatanggal ang dumi at sobrang langis sa mga pores. Kapag pinagsama ang 3 sangkap na ito, mayroon tayong maskara na malakas na anti-aging mula sa carrot, malalim na hydrating mula sa olive oil, at nakakapagpakalma ng balat mula sa oatmeal. Napakaganda, hindi po ba? Paano gawin? Napakasimple rin po. Mga sangkap, 2 kutsarita ng pino na blend na carrot, 1 kutsarita ng extra virgin olive oil o almond oil, 1 kutsarita ng oatmeal, mga hakbang sa paggawa. Ilagay ang 1 kutsarita ng oatmeal sa isang mangkok. Magdagdag ng kaunting maligamgam na tubig at haluin
ng mabuti upang lumambot ang oatmeal. Susunod, idagdag ang 2 kutsarita ng na-blend na karot at 1 kutsarita ng olive oil sa mangkok ng oatmeal. Haluin ng magkasama hanggang maging isang pare-pareho at makinis na timpla. Kung masyadong makapal, maaari kang magdagdag ng kaunting tubig o olive oil. Kung masyadong malabnaw, magdagdag ng kaunting oatmeal powder. Paano gamitin? Pagkatapos hugasan ng malinis ang mukha, ipahid ang timpla sa balat. Napakagaan sa pakiramdam. Panatilihin ang maskara sa balat sa loob ng humigit kumulang 20 minuto. Ito ay isang deep nourishing formula kaya maaari itong iwanan ng mas matagal kaysa sa ibang mga formula. Kapag hinuhugasan ang mukha, basain ang kamay. Pagkatapos ay banayad na imasahin ng paikot. Ang maliliit na butil ng oatmeal ay makakatulong na tanggalin ang patay na balat sa napakabanayad na paraan. Panghuli, hugasan ng malinis gamit ang maligamgam na tubig pagkatapos ay banlawan ng malamig na tubig. Pagkatapos gamitin ang maskara na ito, magugulat ka sa lambot, moisture, at instant glow ng iyong balat. Ang formula na ito ay partikular na mahusay para sa paggamit sa taglamig kapag tuyo ang panahon. Gamitin ito 2 beses sa isang linggo upang maibalik at mapalusog ang iyong nagkakaedad na balat, mga kababaihan. Bahagi 2. Ang 7 araw na plano ng pagbabago at mga ginintuang paalala. Kaya, natapos na nating talakayin ang 3 napakabisang maskara ng karot. Ngayon, ang tanong ay, paano natin ito ilalapat ng siyentipiko upang makita ang malinaw na resulta pagkatapos ng 7 araw tulad ng pamagat ng video? Magbibigay ako ng sample na schedule para sa inyo. 7 araw na plano ng pagpapasigla ng balat, araw 1 at araw 2. Magsimula tayo ng dahan-dahan. Gamitin ang recipe 1, carrot at honey upang magbigay ng moisture, palambutin ang balat, at maging pamilyar sa mga nutrients mula sa karot. Araw 3. Sanay na ang balat, kaya bilisan natin. Gamitin ang recipe 2 carrot at yogurt upang tanggalin ang patay na balat at paputiin ang balat. Araw 4. Pahingahin ang balat. Sa araw na ito, huwag maglagay ng maskara, hugasan lamang ng malinis at maglagay ng regular na moisturizer. Araw 5. Malalim na pagpapalusog. Gamitin ang recipe 3, carrot, olive oil, oatmeal upang mapalusog at maibalik ang balat. Araw 6. Balik sa recipe 1, carrot at honey upang patatagin ang moisture at pakalmahin ang balat. Araw 7. Pahingahin ang balat at damhin ang pagbabago. Ito ay isang sample na schedule. Maaari ninyo itong baguhin ayon sa kondisyon ng inyong balat. Halimbawa, kung napakatuyo ng balat, dagdagan ang paggamit ng recipe 3 mol. Kung maraming pekas at melasma, dagdagan ang paggamit ng recipe 2. At upang maging ligtas at lubos na epektibo ang ating pagpapaganda, kailangan ninyong tandaan ang 5 ginintuang paalala na ito. Napakahalaga po nito. 1. Palaging subukan muna ang reaction. Ito ay isang hindi matutumbasang prinsipyo sa paggamit ng anumang produkto sa mukha, natural man o komersyal. Bago ipahid sa buong mukha, kumuha ng maliit na dami ng maskara at ipahid sa manipis na balat sa likod ng tenga o sa loob ng pulso. Hayaan ito ng 15 hanggang 20 minuto at banlawan, subaybayan sa loob ng 24 oras. 24. Kung ang balat ay hindi nangangati, namumula, o may anumang abnormalidad, doon palang ligtas na gamitin sa mukha. 2. Malinis ang balat upang maasim ang nutrients. Isipin ninyo ang maruming balat bilang tuyong lupa, gaano man karaming tubig ang ibuhos, hindi ito masisipsip. Bago maglagay ng maskara, siguraduhin na ang mukha ay nalinis, kung may makeup, at nahugasan ng mild facial cleanser. Mas mainam ang paghugas ng mukha gamit ang maligamgam na tubig dahil nakakatulong ito na buksan ang mga pores.
3. Huwag hayaan ang maskara sa mukha ng masyadong matagal. Marami ang nag-iisip na mas matagal, mas mabuti, ngunit iyan ay isang malaking pagkakamali. Ang pag-iwan ng maskara ng masyadong matagal sa balat ay maaaring magdulot ng reverse osmosis. Ibig sabihin, ang tuyong maskara ay sisipsipin ang moisture mula sa balat na magpapatuyo palalo sa inyong balat. Ang ideal na oras ay 15 hanggang 20 minuto lamang. 4. Ang sunscreen ang katotohanan para sa balat. Lahat ng pagsisikap ninyo sa pag-aalaga ng balat ay mawawalan ng kabuluhan kung hindi kayo magsusunscreen. Ang UV rays mula sa sikat ng araw ay ang pangunahing kaaway na nagdudulot ng kunot, pekas, melasma, at pagtanda. Lalo na kapag gumagamit ng mga exfoliating formulas tulad ng carrot at yogurt mask, mas magiging sensitibo ang balat sa araw. Kaya, araw-araw, nasa bahay man o lumalabas, ipahid ang sunscreen at magtakip ng maingat. Tandaan po ito. 5. Ang kagandahan ay nanggagaling sa loob. Ang maskara ay panlabas na epekto lamang. Upang magkaroon ng malusog at magandang balat ng pangmatagalan, kailangan ninyong pagsamahin ito ng malusog na pamumuhay. Subukang uminom ng sapat na tubig araw-araw, 1.5 hanggang 2 litro ng purong tubig. Kumain ng maraming gulay at prutas, magdagdag ng bitamina mula sa loob. Matulog ng sapat. Ang pagtulog bago mag-alas, 11 ng gabi ang pinakamahusay para sa pagbabago ng balat. Panatilihing masaya at positibo ang isip. Ang stress at pag-aalala ay kaaway din ng kagandahan. Tandaan po ang 5 ginintuang paalala na ito. Ito ang susi sa inyong tagumpay sa paghahanap ng inyong kabataang balat. Mahal kong mga kababaihan, natapos na nating tuklasin ang buong sikreto ng pagpapabata ng balat gamit ang pamilyar na karot. Mula sa pagtukoy sa siyentipikong kapangyarihan nito, pakikinig sa mga totoong karanasan, hanggang sa paggawa ng 3 mahiwagang maskara at pag-unawa sa mga ginintuang patakaran sa paggamit. Naniniwala ako na ang tunay na kagandahan ay hindi matatagpuan sa mamahaling produkto, kundi sa pag-unawa sa sariling balat, sa tiyaga, at sa pagmamahal na ibinibigay natin sa ating sarili. Isang karot, isang kutsarita ng pulot pukyutan, isang lalagyan ng yogurt, ang mga simpleng bagay na ito sa pamamagitan ng inyong mapag-alagang kamay ay kayang lumikha ng mga kahanga-hangang bagay. Sa darating na 7 araw na paglalakbay na ito, inaasahan ko ang inyong mga feedback, larawan, at karanasan pagkatapos gamitin ang mga recipe na ito. Ituring niyo po ang aking channel bilang isang kasama, mga kababaihan. Kung naramdaman ninyo na ang video ngayong araw ay talagang kapakipakinabang at makabuluhan, huwag kalimutang muling suportahan ang aking channel sa pamamagitan ng pag-click sa like button, subscribe button, at lalo na sa bell icon sa tabi nito upang hindi ninyo mapalampas ang anumang video sa hinaharap. At kung may kilala kayo na maaaring kaibigan, kapatid, o kapamilya na may problema rin sa pagtanda ng balat, ibahagi ang video na ito sa kanila. Ang isang maliit na aksyon mula sa inyo ay maaaring makatulong sa isa pang babae na maibalik ang kumpiyansa at kagalakan sa buhay. Panghuli, ang aking channel ay nais magpadala ng taos-pusong pagbati sa lahat ng kababaihan. Naway lagi kayong magkaroon ng mabuting kalusugan, masaya, at masiglang pamumuhay kasama ang inyong mga anak at apo. At higit sa lahat, nawa ay mapanatili ninyo ang isang kabataang diwa at isang nagliliwanag na balat na walang edad. Paalam at magkita-kita po tayo sa susunod na mga video.